Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pag-blacklist sa mga contractor ng ghost projects, layo ng isa sa gawang investigasyon ng House Infracom. Parallel investigation ng third party sa mga maanumalyang infra projects kailangan ayon sa Makabayan Block. Anomalya sa flood control projects, mistulang pamalit sa tinanggal na pork barrel ayon sa pananaw ng isang political analyst. Dagdag singil sa NAIA terminal fee ipatutupad na simula sa September 14. Bagyong Isang nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero habagat patuloy na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. 5 tao patay matapos maaksidente ang isang tour bus sa New York, USA. Ilang Pinoy kasama sa naaksidente, inaalam na ang kalagayan. Isa sa magiging pakay ng pagdinig ng House Infrastructure Committees ang pag-blacklist sa contractors ng ghost flood control projects ayon sa isang House panel chairperson. Subalit giit ng Makabayan lawmakers, dapat gumulong ang investigasyon ng third party sa gitna ng mga hinala at ulat na may mga kongresistang sangkot umano sa mga maanumalyang proyekto. Ito ang balita ni Rosa Licos. Posibleng maisagawa na sa susunod na 2 linggo ang kauna-unahang pagdinig ng Infracom kaugnay ng maanumalyang proyekto kontra baha. Isa sa magiging pakay ng pagdinig ng House Infrastructure Committees o Infracom ang pag-blacklist at pagpapanagot sa mga contractor na nasa likod ng ghost flood control projects. Ito ang ipinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isa sa 3 panels ng Infracom. But basically, isa sa mga agenda natin dyan, mapa-blacklist. Ma-identify muna natin kung ano yung mga gumawa ng mga project na ghost at mga substandard. And siyempre dapat kung talaga namang grabe yung ginawa nila, kung ghost project, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Subalit para naman sa Makabayan lawmakers, dapat gumulong ang investigasyon ng isang independent body kasabay ng legislative inquiry kontra maanumalyang proyekto. Lalo na't may mga ulat at hinalang may mga mambabatas na sangkot umano dito. Kung matumbok na yung mga kasamahan mismo sa Kongreso, ano nang gagawin? Mag-hands off ba? Magso-soft touch? Mahalata naman niya ng publiko. No, so pero para sa akin, mas mabuti, mas maraming mga plataforma para sa investigasyon ay mas maganda. Hindi maiiwasan yung pagkakaroon ng parallel investigations given nga na yung nasisiwalat na information in the past days ay lahat ng mga ahensya may bahid ng dumi. So, nire-reiterate din natin na pwede nga magkaroon ng special investigation team. Dagdag pa ng mga ito, kailangang matukoy kung sino mga mambabatas ba ang mga sangkot sa katiwalian. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang sa mga isyong binabantayan ng People's Budget Coalition, isang alyansa ng mga civil society organizations, ang bahagi ng pondo ng Republic of Public Works and Highways na napupunta umano sa pork projects ng mga mambabatas. Kaya naman ipinapanukala ng grupo ang pagkakaroon ng Open Budget Transparency Server bilang bahagi ng budget process. Nagbabalik si Rosa Licos. Sa gitna ng mainit na usapin sa maanumalyang proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno,
Isa sa mahigpit na babantayan ng People's Budget Coalition sa 2026 proposed national budget ang pork projects ng mga mambabatas. Partikular na dito ang nakapaloob na alokasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa People's Budget Coalition, sa mga nakalipas na taon, lumalaki ang pondo sa DPWH na napupunta umano sa pork barrel projects ng mga mambabatas. I wanted to flag also that the infrastructure budget right now takes up 5 to 6% of our GDP, but too much is lost to pork and poor targeting. Congress has also bloated the DPWH budget by several 100 billion pesos over the last few years. No? Itong DPWH budget na ito, na infrastructure, 1/3 po dito, mahigit na 1/3 po dito ay napupunta sa flood control. No? Dito marami po yung mga ghost projects, yung mga contractors na nagkaka-issue sa pag-implement ng flood control. So when we talk about pork, this is not just the patronage-based programs, these are also the pet projects of yung mga local legislators po natin. Bukod sa infrastructure projects, napo na rin ng grupo ang tumataas na pondo para sa patronage o ayuda-based programs at unprogrammed appropriations. Kaya naman ang panukala ng People's Budget Coalition sa pamahalaan magkaroon ng Open Budget Transparency Server. Gaya ito ng transparency server tuwing eleksyon na pwedeng ma-access ng media at civil society. Ito ay upang masubaybayan ang mga amendment o pagbabago sa National Expenditure Program. So imagine a situation where we can all have an open budget transparency server na kung saan matatrack talaga natin coming from the NEP, ano na ba yung mga specific projects na na-delete or na-increase, no? Kaugnay nito, kailangan munang magkaroon ng technical meeting ang grupo sa Kongreso at Department of Budget and Management. Bukod dito, nananawagan din ng People's Budget Coalition ng pagbubukas ng technical budget hearing sa civil society organizations. Gayun din ang pagkakaroon ng access sa beneficiary list para sa ayuda-based programs gaya ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, at tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD. Isinusulong din ng grupo ang pagkakaroon ng special audits ng Commission on Audit sa flood control projects at sa mga programang ayuda ng gobyerno. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila bagong anyo ng pork barrel ang issue ngayon sa flood control projects. Ayon sa isang political analyst, prone sa korupsyon ang mga ganitong uri ng proyekto dahil sa malaking pondo na inilalaan ng gobyerno. Ito ang balita ni Mia Alonso. Mainit na usapin ngayon ang issue ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ronald Llamas, isang political analyst, kung tutuusin, hindi na bago ang ganitong uri ng mga kontrobersiya sa bansa. Ang kaibahan lamang ani ngayon ay mismong ang Pangulo na ang nagsiwalat ng mga maanumalyang proyekto at siya ring nangunguna sa investigasyon. Siya na mismo ang nagpresenta sa PowerPoint nung mga iba't ibang malalaking contractors na nakaka-corner ng daang-daang bilyon ng mga flood control projects. No? Siya na mismo ang nagsabi sa SONA niya na mahiya naman kayo. Para kay Llamas, habang lumalalim ang baha ay lalong lumolobo ang inilalaang pondo ng gobyerno. Ito aniya ang dahilan kung bakit prone sa korupsyon ang mga ganitong uri ng proyekto. Sa pananaw ng political analyst, tila ang flood control projects na ang bagong anyo ngayon ng pork barrel sa budget. Matagal na namin itong sinasabi dahil parang ito yung bagong pork barrel. Nung pinagbawal yung pork barrel, nung panahon ni Pinoy, pinalitan siya ng ganitong klase ng mga proyekto na andaling maging vulnerable sa corruption dahil nasa ilalim ng lupa, nakatago. Dati nang idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang pork barrel system, partikular na ang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ayon pa kay Llamas, kung magpapatuloy ang mataas na corruption perception sa bansa at kulang ang transparency, baka dumating ang pagkakataon na mahirapan na ring makahikayat ng investors na mamumuhunan dito sa bansa. Pinagmamalaki pa nitong mga contractors
pinagmamalaki pa nitong mga politiko yung kanilang kayamanan na marami ay nagagaling dito sa mga kontratang ito. Dagdag pa nito, nahuhuli na rin ng Pilipinas pagdating sa transparency at anti-corruption measures. Sabi ng political analyst, kung ikukumpara sa mga kalapit na bansa sa Asia, sa ngayon nananatili ang Pilipinas sa lower to middle income country at posible pang maungusan ng Cambodia sa ilang economical indicator. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Ito'y sa gitna ng mga panawagan na mag-resign ng opisyal sa posisyon dahil sa mga kontrobersiya ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Secretary Bonoan, ipinaubaya na niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasya kung dapat ba siyang magbitiw sa pwesto o hindi. Inabswelto ng Sandigan Bayan si dating Vice President Jejomar Binay, gayon din ang anak niyang si dating Makati Mayor Junjun Binay at ilang opisyal sa mga kasong graft, malversation at falsification of public documents, kaugnay ng 2.2 billion pesos Makati City Car Park Project. Sa desisyon nitong August 22, pinawalang bisa ng korte ang lahat ng kaso matapos mabigo ang prosekusyon na patunayan ang akusasyon ng ombudsman na nilabag ang public bidding at minatpula ang proseso upang mapaboran ang Hillmarks Construction at Mana Architecture. Kasabay nito, inalis ng korte ang hold departure order laban sa mag-amang Binay at ibinalik ang kanilang ibinayad na piyansa. Matatandaan nitong Enero, napawalang sala na rin sila sa hiwalay na kasong graft kaugnay naman ng 1.3 billion pesos Makati Science High School project. Makukulong ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa loob ng 55 taon matapos siyang hatulan ng Sandigan Bayan nitong Biyernes sa maling paggamit ng 7.55 million pesos Priority Development Assistance Fund o PDAP ni dating Congressman Mark Douglas Cagas IV. Sa desisyon ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, napatunayang guilty si Napoles sa 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 2 kaso ng malversation of public funds. Kasama rin sa hinatulan sa parehong kaso sina Dennis Cunanan, Maria Rosalinda Laksamana at Rodora Mendoza na nakatakdang makulong ng hanggang 18 taon. Pinagbabawalang humawak ng pampublikong posisyon at inutusan ding magbayad ng milyong-milyong pisong multa. Ang mga kaso ay nagmula sa alegasyon na pinalitan ng Napoles Link Foundations ang mga PDAP-funded projects ni Cagas nang walang public bidding at hindi naipatupad ang mga proyekto. Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police na mataas ang moral ng mga tauhan ng opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na kasong isinampa laban sa mga pulis sa National Police Commission kaugnay ng iba't ibang issue. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I believe that the commanders are all in high spirits. They are in support of the programs at kanina nga dinidiscuss namin ang aming mga ways forward at kung paano namin lalong mapaganda ang delivery ng public services ang police services sa ating mga kababayan. Hindi apektado ang tauhan at opisyal ng pambansang pulisya sa tila sunod-sunod na pagsasampa ng reklamo sa ilan sa kanilang mga kabaro sa National Police Commission. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, tinitingnan nila ang NAPOLCOM bilang katulong sa pagdisiplina sa kanilang hanay. Gayunman, nais din aniya nilang iresolba ang anumang problema sa loob ng kanilang organisasyon. Subalit, handa din aniya siya sa ukol dito. Nakikita ko well-meaning ang lahat ng mga gustong tumulong sa PNP right now. Ang mga nagbibigay ng opinion. We welcome all of those. No. May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong
sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming days. Kaugnay naman sa pagpupwesto ng mga opisyal sa matataas na posisyon sa PNP, sinabi ni General Torre na dumadaan sa Pangulo ang kanilang rekomendasyon kung sino-sino ang iuupo sa pwesto. Gaya ng sinasabi ko kanina, we welcome suggestions and recommendations, but ultimately, the most critical decisions in the Philippine National Police ultimately rests on the chain of command. And on the top of the chain of command is the President of the Republic of the Philippines, most especially so sa mga appointments, designation, promotions. Lahat ng yan, pupunta actually yan sa Office of the President. And all of us are just recommendatory. Ang issue ay nag-ugat sa paglalabas ng resolusyon ng NAPOLCOM noong nakaraang linggo, kung saan ipinababalik nito sa pwesto ang ilang opisyal na napasama sa reshuffle na ipinatupad ni General Torre. Habang ipinamomodify din ng NAPOLCOM ang posisyon ng ilang mataas na opisyal ng pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at bunsong kapatid na si Veronica Kitty Duterte sa kanilang ama na nakadetine sa International Criminal Court. Ayon kay Kitty, special request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makita ang kanyang 4 na anak. Kaya't nauna na muna silang 3 dahil inaasahan pa lang na darating si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Dagdag pa nito, nabanggit nila sa dating Pangulo ang usapin sa Ghost Flood Control Projects at maraming naging tanong si FPRRD na hindi na idinetalye pa ni Kitty. Bukod dito ay nagbigay din si dating Pangulong Duterte ng bilin para sa kanilang magkakapatid. The first thing talaga is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung pamilya mo. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang inaasahang ipatutupad sa Martes ng mga kumpanya ng langis. Base sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, posibleng tumaas ng 30 hanggang 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang nasa 50 hanggang 70 centavos naman ang maaring maging dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, 10 hanggang 30 centimos naman ang sa kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, August 26. Magkakaroon ng dagdag singil sa terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA simula September 14, 2025. Isang taon matapos pamahalaan ng New NAIA Infracorp ang paliparan. Ayon sa Manila International Airport Authority, tataas sa 950 pesos mula 550 pesos ang bayad para sa international flights, habang 390 pesos mula 200 pesos naman sa domestic flights. Exempted pa rin sa bayad ang mga sanggol, flight crew, OFWs, pilgrims, Medal of Valor awardees at iba pang nakasaad sa batas. Ito ang unang beses ng pagtaas ng terminal fee sa loob ng mahigit 2 dekada na bahagi ng kasunduan ng gobyerno at pribadong operator para sa modernisasyon ng NAIA. Pag-aaralan pa ng Department of Transportation ang ipinapanukala ng Trade Union Congress of the Philippines na mabigyan rin ng 50% discount sa pamasahe sa mga tren ang mga minimum wage earner. Ito ang balita ni Benedict Samson.
Bukas sa pakikipag-usap at handang makipagtulungan ang Department of Transportation hinggil sa ipinapanukala na isama sa 50% discount sa pamasahe sa mga tren ang mga minimum wage earner. Nauna nang ipinananawagan ng Trade Union Congress of the Philippines sa DOTR na isama ang mga minimum wage earner na manggagawa sa 50% discount na pamasahe sa MRT at LRT gaya ng mga estudyante, senior citizens at persons with disability o PWD. Kasama rin sa kanilang kahilingan na mabigyan na rin ng special beep card ang isang manggagawa kung saan ire-require ito na magpakita ng Certificate of Employment at nakasaad kung magkano ang kanyang sweldo, katunayan na isa siyang minimum wage earner. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, isa sa nais nilang masiguro ay kung talagang lehitimong minimum wage earner ang bumibili ng special beep card. We have to find a way to ensure na talagang yung mga totoong minimum wage earners lang ang makakatanggap ng subsidy. So we have to find out lang, we work with TUCP to find the mechanism. Batay sa ipinakitang halimbawa ng TUCP, mula sa Antipolo City hanggang Rector Station ng LRT Line 2, aabot sa 70 pesos ang round trip na pamasahe kada araw. Kung susumahin, aabot sa 1,680 ang gastos sa pamasahe ng isang manggagawa sa loob ng isang buwan. Sakaling mapagbigyan ng kahilingan na discount, maaaring makatipid ang isang manggagawa ng nasa 35 pesos kada araw o katumbas ng nasa 840 pesos sa loob ng isang buwan. Bagay na malaking dagdag na rin pambili ng mga pangunahing pangangailangan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng reklamo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Land Transportation Office laban sa isang babaeng motorista na naningit at nakipagtalo sa enforcer sa harap ng Lasal Green Hills sa Ortigas Avenue. Ayon sa ulat, nangyaring insidente noong August 8 kung saan bukod sa pagsingit ay nag-name drop pa ang opisyal o ng opisyal ng MMDA ang driver matapos itahin ng traffic enforcer. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hiniling niya na patawan ng disciplinary action ang motorista dahil sa naging asal nito. Nakasad sa reklamo na lumabag ang babae sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP matapos magdulot ng obstruction sa trapiko. Git pa ng MMDA, dapat igalang ng mga motorista ang mga traffic enforcer na gumaganap ng kanilang trabaho. Nagpalabas ng travel advisory ang Philippine Embassy sa Iraq kung saan pinapayuhan ng mga Pilipino na huwag bumiyahe patungo ng Sulaymaniyah, Kurdistan, Iraq. Bunso dito ng banta sa seguridad sa naturang lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3. Sakaling di maiwasan ang movement o paggalaw sa naturang lugar, pinapayuhan ng mga Pilipino na nanduroon na iwasang magtungo sa mga pampublikong lugar, mag-monitor ng mga balita at gawin ang ibayong pag-iingat. Pinapayuhan ng mga Pilipino sa Sulaymaniyah na sundin ang emergency instructions na ibinibigay doon ng local government authorities o tumawag sa hotline ng embahada. Na-rescue ng Bureau of Immigration sa Mactan, Cebu International Airport ang isang 30 anyos na babae na patungo sana sa Cambodia matapos itong ma-recruit para magtrabaho sa isang pinaghihinalaang scam hub. Ayon sa investigasyon, nagpakilala itong tupad employee na inalok ng kamag-anak ng trabaho sa Cambodia na may sahod na 55,000 pesos. Gayunman, wala umano siyang ideya sa totoong gawag o gagawin doon. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, ito ay malinaw na kaso ng human trafficking, kaya agad nang inirefer ang biktima sa MCIA Interagency Council Against Trafficking para sa kaukulang tulong at legal na aksyon. Samantala, inaresto rin ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na nagpanggap bilang Filipino citizen sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 noong August 21. Kinilalang suspect na si Chen Zhongxian na nakarating sa bansa mula Hong Kong gamit ang Cathay Pacific flight at nagtangkang gumamit ng Peking Philippine passport at identity cards. Ayon sa BI,
natuklasan sa fingerprints ng suspect na siya ay tunay na Chinese at hindi karapat-dapat magkaroon ng Filipino documents. Si Chen ay kasalukuyang naharap sa deportation case at nasa BI Holding Facility sa Bikutan, Taguig. Titiyakin ng Department of Migrant Workers ang patuloy na proteksyon para sa mga overseas Filipino workers na sa mga kasambahay abroad. Ito'y kaugnay ng mga reformang isasagawa ng ahensya para sa interes ng mga domestic workers. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho abroad bilang mga kasambahay. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 100 hanggang 200,000 na mga domestic worker ang nade-deploy sa ibang bansa kada taon. Pagtitiyak ng ahensya, patuloy na pag-iigihin ang proteksyon para sa mga ito. Kabilang na dito ang libreng annual medical check-up upang matiyak na maayos ang kanilang kalusugan kahit na nasa abroad. A certain fitness for work and the well-being of OFW domestic workers, annual medical checkups will be implemented. Ayon sa kalihim, gagawin muna itong voluntaryo sa ngayon. Ngunit kapag natanggap na ang mas malaking budget, ay magiging mandatory ito para sa lahat ng Pinoy domestic workers. Tataasan na rin ang buwan ng sahod na mula sa $400 o nasa 22,000 pesos ay magiging $500 o nasa 28,000 pesos na ito kada buwan. This is a minimum monthly minimum wage increase. So there can be a higher wage rate, of course, depending on the host countries. But this is a step that will establish the floor level. Kailangan na ring magkaroon ng video call sa pagitan ng employer at aplikanting Pinoy bago pirmahan ang kontrata bilang dagdag na transparency at consent para sa parehong panig. Palalawakin naman ang digital monitoring system para kumustahin ang kalagayan ng mga domestic worker at magbigay ng pagkakataong pumasok sa reskilling kung nais nilang lumipat ng trabaho. Maghihigpit palalo sa housing standards ng mga recruitment agency upang matiyak ang maayos na tirahan ng mga aplikanteng naghihintay ng deployment. Kasama na rin ang pinaigting na whitelisting policy kung saan tanging mga recruitment agency na may maayos na record lamang ang papayagang makapag-deploy abroad. Again, domestic workers belong to what we call elementary occupations and belong to the vulnerable skill sets, skill categories. So we need to provide greater protection to domestic workers. Pirmado na ang reformang ito kahapon at magsisimulang ipatupad 60 araw pagkatapos lagdaan ng kalihim. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinusuportahan ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang isinusulong ngayon sa Kamara na panukalang batas na naglalayong isalin ang mga batas sa Pilipinas sa 3 pangunahing wika. Ngunit nais ng komisyon na ito'y palawakin pa upang matiyak na maabot ang mga dialekto na ginagamit ng mga Pilipino. Ito ang balita ni Jed Neresina. Maaari pang mapalawak upang mas maging inklusibo ang panukalang batas na isinusulong ngayon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na naglalayong isalin sa Filipino, Bisaya at Ilocano ang mga batas sa Pilipinas. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, upang mas marami ang makaunawa sa mga batas sa bansa, mas mainam na ito ay maisalin hindi lang sa 3 pangunahing wika. Ang sa akin nga, ang gusto kong idagdag doon ay saklawin yung 8 pangunahing wika upang walang maiiwan na mga wika. Sa ganung paraan ay nauunawaan ng buong bansa, lahat ng wikang yan, 8 pangunahing wika, maisalin yan sa wikang nauunawaan nila. Paliwanag ni Dr. Benjamin Mendillo Jr., isa sa commissioner ng KWF. Kung magagawa ito ay mas magkakaroon ng akses sa katarungan at kaunawaan sa batas ang bawat Pilipino.
Lalo na aniya ang mga katutubo na kung maisasalin ang mga batas sa wikang nauunawaan nila ay mapoprotektahan nila ang kanilang mga karapatan. Bukod dito, iminungkahi rin ng KWF na isama ang Filipino language bilang bahagi ng pagsasalin. Alam nyo, meron tayong 135 na wika. Isa dyan ay ang Filipino Sign Language. Dapat din, bahagi ng inclusive governance, dapat din na isa-senyat din ang mga batas na ito sa isang visual na pamaraan. Yan yung mga gusto natin mangyari na inobasyon. Paliwanag ni Dr. Mendilio Jr. na sa panukalang ito ay mas magtitiwala ang mga Pilipino sa bisa ng batas. Higit pa riyan ay nagkakaroon ng transparency. Mas nagtitiwala ang tao sa bisa ng batas kung ang mga batas ay naipapaliwanag sa wikang nauunawaan nila. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniutos ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ipatupad ang maximum tolerance sa Ayungin Shoal na mga sundalong nakaistasyon doon sa kabila ng mga pang-uudyok na mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Kasunod ito ng pagdami ng aktibidad ng mga Chinese vessels sa Bahura nitong Miyerkules kung saan tinangkapang lumapit ng mga ito sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing estasyon ng mga Pilipinong sundalo doon. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Tensyonado ang naging sitwasyon itong Miyerkules sa may Ayungin Shoal nang tangkain ng isang rigid-hulled inflatable boat ng Chinese Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre. Subalit naharang ito ng dalawang rubber boat ng Philippine Navy at naitaboy sa lugar. Nagsagawa rin ng iba't ibang aktibidad ang mga barko at sasakyang pangdagat ng China sa lugar. Sa kabila nito, nagbigay ng direktiba si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na panatiliin ng mga tropa ng Pilipinas ang maximum tolerance laban sa mga pambubuli na ginagawa ng China. Basta ang guidance namin sa ating mga tropa doon is that they practice maximum tolerance and still observe the rule of law. So hayaan natin na mag-violate ang China ng rules of engagement or international law. Basta tayo, we will remain in our post and we will make sure that we continue to uphold our sovereignty and our sovereign rights. Anya, bagamat matagal nang nakamasid malapit sa Bahura ang mga Chinese vessel, hindi pa rin nila papayagan na makalapit sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese. Sabi ng general, posibleng reaksyon ang ginagawang aktibidad ng mga Chinese vessel nitong Miyerkules sa nangyaring banggaan sa dalawang barko ng China noong August 11. Ang isang difference, for instance, yung nakita natin na may high-powered firearm na ngayon. Doon sa barko. Mas aggressive. Mas aggressive. Mas aggressive sila ngayon. Mas malapit. This could be a result of yung nangyari na banggaan doon sa Scarborough Shoal. Nagbanggaan yung mga barko nila, napahiya sila doon, no? In the international arena, napahiya sila. And so, I think, yun nga, dahil napahiya sila, mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang mapahirapan tayo lalo. Gayunman, magpapatuloy pa rin anya ang kanilang rotational and resupply mission sa mga sundalo na nakaistasyon doon sa kabila ng mga panibagong hamon. Nasa kamay na ng Department of Foreign Affairs kung ano ang posibleng implikasyon nito sa temporary provisional agreement ng China at Pilipinas sa lugar. Kung magtatangkang umakyat sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese, tiniyak ng AFP na nakahanda ang kanilang tropa doon na pigilan ang mga ito. Ang utos ko ay pigilan, no? Na maka-board yung Chinese dun sa BRP Sierra Madre. Pero sir, sa ngayon, if they do that, we will prevent them from doing so because by boarding our ship, it's like coming into our territory. Muling binigyang diin ng AFP Chief na mananatili silang tatalima sa panuntunan ng Pangulo ukol sa red flag sa loob ng ating teritoryo. Well, continuous pa rin yung
pag-observe natin yung red flag na sinabi ng ating Pangulo. Kapag may namatay na Pilipino, that is the red flag, that is the red line. So basta tayo, tuloy-tuloy pa rin na didepensahan natin yung BRP Sierra Madre. And katulad niya na nasabi ko, the symbolism of that is that we are protecting our sovereignty. Sa ngayon, wala pang red alert status ang AFP sa lugar pero tiniyak nito na nakahanda sila sa anumang maaaring mangyari doon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkasundo ang Pilipinas at Australia na simulan na ang pagbalangkas ng Defense Cooperation Agreement. Kahapon lumagda si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Australia Defense Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Foreign Defense Richard Marles sa isang statement of intent na layong mapag-igting ang ugnayan ng Pilipinas at Australia. Samantala, naniniwala rin si Secretary Teodoro na napapanahon na para baguhin ang 15 years modernization program ng Armed Forces of the Philippines dahil sa mga banta ng external threat. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Pumirma na sa isang statement of intent ang Pilipinas at Australia kahapon, August 22, para sa mas pinalalim na kasunduan sa depensa. Target itong formal na lagdaan bilang isang Defense Cooperation Agreement o DCA sa susunod na taon. Sa ilalim ng kasunduang ito, inaasahang lalawak ang kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force. Kabilang na ang mas madalas na joint training, intelligence sharing at interoperability. Today we have, as you've just seen, also signed a statement of intent to pursue a defence cooperation agreement that we will seek to sign this time next year. This will be a really important step forward in terms of our defence relationship. It builds on the 1995 Memorandum of Understanding between our two countries. And in our talks together, we have signed a joint statement of intent, which places in concrete form the way we want our defence partnership to grow and to progress. There will be a lot of work following this statement of intent. Of course, we want to see a defense cooperation based on this statement of intent signed next year. Highlights rin sa kasunduan ang pagtatayo ng 8 bagong infrastruktura ng Australia sa 5 lokasyon sa bansa. Layo nitong palakasin ang kapasidad ng Pilipinas sa seguridad, partikular sa harap ng banta sa Indo-Pacific region. Right now, Australia is pursuing 8 different infrastructure projects across 5 different locations here in the Philippines. And we've agreed now to establish a plan between our two countries which will guide the way in which our infrastructure investment is pursued over the coming years to see greater infrastructure here in the Philippines for the benefit of the armed forces of the Philippines. Hindi na idinitalya ni Secretary Teodoro ang mga lokasyon at uri ng proyekto upang hindi ito malaman ng China. Nilinaw din ng Defense Secretary na hindi katulad ng EDCA site sa Amerika ang DCA sa Australia at nakabatay sa kailangan ng pwersa ng militar sa Pilipinas. Bagamat hindi pa inilalahad ang eksaktong detalye ng mga lokasyon, tiniyak ng magkabilang panig na ang mga pasilidad ay para sa pagsasanay, logistic at disaster response, kapwa pakikinabangan ng dalawang bansa. EDCA is an offshoot of a mutual defense treaty and not a visiting forces agreement, so that is a fundamental difference. So we will work out the appropriate arrangements, but we need, in order to operationalize the status of visiting forces agreement with Australia, more facilities to service them for increased tempo of joint exercises and joint activities. Samantala, ayon sa kalihim, kailangan ng baguhin ang modernization program ng AFP na kasalukuyang nakaset up sa 15 taon dahil masyado itong mahaba at hindi na praktikal. Giit ni Teodoro, hindi na akma ang sistema para sa pagpapalakas ng sandataang lakas, lalo na't may mga banta sa labas ng bansa.
Ayon sa kaniya, hindi dapat patagalin ang pagbili ng mga kailangang kagamitan. So I hope also for this year we'll be pursuing a D&D transformation law. And I'm looking forward to also changing our modernization law. We cannot work with 15-year horizons. It's too long and too impracticable. You know what? I'll just give you an example. In Ukraine, they have to retool and re-equip every 3 months because of artificial intelligence. So, and you have a 15-year horizon. Dagdag ni Teodoro, dapat na ring pag-isipan kung ilan ang dapat nakasapi ng AFP. Sa ngayon, nasa 162,000 lamang ang mga tropa ng militar na sa kanyang pagtaya ay hindi sapat para sa mga gawain tulad ng seguridad sa loob ng bansa at tulong sa kalamidad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Isang kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 440 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hangin na nasa 85 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa hanggang 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras at inasahang tutungo sa Hainan, China bukas ng hapon o gabi. Sa ngayon ay wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, bahagyang pinalalakas ng bagyo ang southwest monsoon o habagat na magdudulot ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Lubang Island, Romblon at Kalayaan Islands. Inasistihan ng UNTV News and Rescue Team na maisugod sa ospital ang isang senior citizen sa Malabon City matapos itong mahirapang huminga. Samantala, nirespondihan din ng rescue team ang isa pang lalaki mula naman sa Pasig City na nagtamo ng head injury matapos na ma-out of balance. Ito ang balita ni Gilbert Gonzalez Jr. Ito po. Naririnig niyo po ako, nanay? Naririnig niyo po ako? Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team mula sa kamag-anak ng isang senior citizen na nahihirapang huminga sa Malabon City pasado alas 11 ng gabi noong August 21. Si Lola po kasi na hihilo po tsaka hinihingal po. Inaabol niya na po yung hininga niya. So, sinabi ko po siya kay ate. Then, tinawag po sa UNTV. Nadatna ng rescue team na nakahiga sa sahig ng kanilang bahay ang 86 anyos na lola na nahihirapang huminga. Agad na inassess ng team ang kanyang kalagayan kung saan minonitor ang kanyang vital signs. 1, 2, 3. Maingat na binuhat at dinala ng team ang matanda hanggang sa maisakay sa rescue vehicle. Angat niyo dyan, angat. Para magpantay siya ng konti. Ayon sa rescuers, kinailangang bigyan ng oxygen ng lola dahil sa mababa ang oxygen level nito. Nagbigay na kami ng auto. Rolling na kami sa Tondo General. Ilang LPM? 15 via NRM. At upang mabigyan ng karampatang atensyong medikal, dinala ng UNTV News and Rescue Team ang lola sa Tondo Medical Center. Samantala, isang lalaki naman mula sa Pasig City na nagtamo ng sugat sa likurang bahagi ng kanyang ulo ang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Sinasabing na out of balance ang lalaki kaya ito bumagsak sa sahig. Nangyari ang insidente noong August 22. Agad na tinulungan ang biktima at binigyan ng pangunang lunas ang tinamong sugat sa ulo. Pinayuhan ng rescue team ang biktima na magpadala sa ospital upang agad na masuri. Isang tour bus na may sakay na mahigit 50 pasahero mula Niagara Falls patungong New York City ang bumaligtad sa Interstate 90 sa Pembroke, New York na nagdulot ng malagim na aksidente.
Kinumpirma ni New York Governor Kath Hochul na 5 ang nasawi, kabilang ang isang bata, habang sugatan ang lahat ng iba pang mga pasahero ng nasabing bus. Ayon sa New York State Police, karamihan sa mga pasahero ay mula Asia, kabilang ang mga Chinese, Indian at Filipino, at ilan sa kanila ay naipit o tumilapon palabas ng bus nang ito'y bumaligtad. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng bus dahilan para tumagilid ito sa highway. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Konsulado ng Pilipinas sa New York para alamin ang kondisyon ng mga Pilipinong nadamay sa aksidente. Nagbabala si Israeli Defense Minister Israel Katz na handa silang wasakin ang Gaza City kung hindi magbababa ng armas ang Hamas at hindi nito palalayain ang lahat ng bihag. Nagpapatuloy ang opensiba ng IDF upang sakupin at tapusin ang Hamas sa Gaza City. Kasabay nito, iniutos na ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang agarang negosasyon para sa pagpapalaya ng mga hostages. Ayon sa mga mediator, pumayag ang Hamas sa ceasefire proposal na may kasamang staggered release ng mga bihag, ngunit iginigiit ng Israel na dapat ay sabay-sabay na palayain ang lahat ng hostages. Sa ngayon, wala pang tugon ng Hamas sa panawagan ng Israel. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 19, na nagsasabi, "Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.